Kamusta mga ka-anime? Sa video na to ay pag-uusapan natin ang anime series na Tondekeman. Pero bago yan, kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video, make sure lang na nakasubscribe ka na at na-hit mo na ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future upload natin. Sa ika-20 siglo nagsimula ang serye. Matapos ang eskwela ay niyaya ni Hayato ang kanyang kasintahan na si Yumi upang bumisita sa laboratorio ni Dr. Leonard. Dito nakita nila Hayato at Yumi ang bagong imbensyon ni Dr. Leonard, ang Tondekeman, isang takore na nagsasalita na gumagawa ng daan upang makapaglakbay sa ibang siglo. Sinubukan itong pagganahin ni Hayato at Yumi. Lumikha ito ng lagusan at hinigop sila. Sa Baghdad, sina Hayato at Yumi ay muling nagkita, ngunit nahiwalay sila sa Tondekeman. Nakilala nila si Prinsipe Dandan na kasalukuyang hinahabol si Abdullah dahil dinukot nito si Prinsesa Shalala. Si Abdullah ay isang salamangkero na nagmula sa imperyo ng Horus at ninanais niyang kunin si Prinsesa Shalala upang dalhin sa kanyang Panginoon upang mapangasawa. Sa paghabol ni Prinsipe Dandan ay ginamit ni Abdullah ang kanyang mahika upang maantala ang pagsunod nito sa kanya. Bumaba naman sila Hayato at Yumi sa lugar ni Prinsipe Dandan kung kaya nakaligtas ito sa mahika ni Abdullah. Sa pagkakakita ni Prinsipe Dandan sa mga ito ay pinagpalagay niya na hulog ito ng langit upang iligtas si Prinsesa Shalala. Sa pakikipag-usap ni Yumi at Hayato kay Prinsipe Dandan ay napagtanto nila sa pananamit at sa itsura ng lugar ay nasa ika-19 na siglo sila. Kinumbinsi ni Yumi si Hayato na tulungan si Prinsipe Dandan kung kaya hinabol nila si Abdullah. Nang maabutan nila si Abdullah ay nilabas nito ang kanyang lampara at ipinalabas ang higanting genie na mahilig tumawa. Imbes na tulungan ni Genie si Abdullah ay lumipad ito habang tumatawa. Lumitaw naman si Tondekeman at sinabi kay Abdullah na tutulungan niya ito. Nagalit naman si Hayato kay Tondekeman at inusig ang kanyang katapatan. Ayon kay Tondekeman ay sinusunod niya ang sino mang may hawak sa kanya. At dahil masama si Abdullah ay naging masama na rin si Tondekeman. Muling lumikha ng lagusan si Tondekeman at dinala sila sa 100 milyong taon sa nakaraan. Ayon kay Tondekeman ay magsasara ang lagusan sa loob ng 10 minuto. At sa hindi makakapasok sa lagusan pabalik ay maiiwan sa kasalukuyang panahon. Nagmadali naman pumasok sa butas sila Hayato, ngunit pinigilan sila ni Abdullah. Habang ginagawa ito ay lumitaw ang isang dinosaur sa likod ni Abdullah, dahilan upang tumakas siya sa loob ng butas at labag man sa kanyang kalooban ay iniwan niya si Prinsesa Shalala. Ginamit naman ni Hayato ang galing niya sa soccer at tinira ang ulo ng dinosaur dahilan upang ito ay makatulog. Nailigtas nila si Prinsesa Shalala at nakabalik sa ika-19 na siglo. Dahil hindi pa makakabalik sila Hayato at Yumi ay pansamantala muna silang kinupkop nila Prinsipe Dandan upang makabawi at makapagpasalamat na rin sa pagligtas nila kay Prinsesa Shalala. Ang misyon nila Hayato ngayon ay kuhain ng Tondekeman kay Abdullah upang makabalik sila sa kasalukuyang panahon. Samantala, sa imperyo ng Horus ay isiniwalat ni Abdullah sa kanyang Panginoon na mayroon na siyang bagong alipin na makakatulong upang makuha nila si Prinsesa Shalala. Lingid sa kaalaman ni Abdullah ay lihim na nag-i-espiya si Aladdin sa kanila. Si Aladdin ay isang batang magnanakaw at sa pagkakakita niya kay Tondekeman ay nagka-interes siya rito at gumawa ng paraan upang manakaw ito. Hinabol naman ito ni Abdullah ngunit nabigo siya. Gamit ang bolang kristal ay nalaman ni Abdullah kung nasaan nagpunta si Aladdin. Tinawag niya si Genie upang sundan ito ngunit muli lang itong tumawa at umalis. Nagawa namang itali ni Abdullah ang sarili kay Genie at sinundan ito. Habang hinahabol ni Genie si Aladdin, ay nakita ito nila Hayato at Yumi kung kaya sinundan nila ito. Samantala, hiniling naman ni Aladdin kay Tondekeman na dalhin siya sa lugar na maraming kayamanan. Sinunod naman ito ni Tondekeman at gumawa ng lagusan papunta sa kinilalagyan ng painting ni Mona Lisa. Nang dumating si Abdullah ay napilitang pumasok sa lagusan si Aladdin upang tumakas. Sumunod naman si Abdullah rito at sinundan naman nila Hayato at Yumi. Sa pagpasok nila sa lagusan ay napunta sila sa ika-15 siglo. Dito nila nakilala ang batang si Dr. Leonard. Ginamit ni Abdullah ang kanyang mahika upang pagalawin ang imbensyon ni Dr. Leonard na higanting robot at binawi ang Tondekeman kay Aladdin at saka ito tumakas. Gamit ang imbensyon na eroplano ni Dr. Leonard ay sama-sama nilang hinabol si Abdullah. Nang masukol nila si Abdullah, inutusan nito si Tondekeman na gumawa ng lagusan pabalik sa panahon nila.
Sinundan naman ito nila Hayato, ngunit nahulog si Dr. Leonard at naiwan. Sa kanilang pagbabalik sa ika-19 na siglo, ay sumama sa kanila si Aladdin at kinupkup naman ito ni Prinsipe Dandan. Sa palasyo ay nilabas ni Aladdin ang isa sa imbensyon ng batang Leonard na ninakaw niya. Ginamit naman ito nila Yumi at Hayato upang kausapin si Dr. Leonard kahit nasa ibang panig ito ng panahon. Ayon kay Dr. Leonard ay gumagawa na siya ng bagong Tondekeman upang sunduin sila. Samantala, nagsagawa naman ng iba't ibang plano si Abdullah upang kuhain si Prinsesa Shalala, ngunit palagi siyang nabibigo. Dahil dito ay sumama na ang kanyang Panginoon upang siya na mismo ang kumuha sa prinsesa. Sa pagsama ng emperador kay Abdullah ay nakapagtuo siya kay Prinsipe Dandan. Natalo naman niya ito gamit ang espada kung kaya nakuha niya si Prinsesa Shalala. Gamit si Tondekeman ay tinakas nila si Prinsesa Shalala. Ngunit nagawa namang bawiin ito ni Prinsipe Dandan at umuwi ang emperador sa kanyang kaharian dala ang matinding kabiguan. Sa matinding depresyon ay nasiraan ng bait ang emperador at pinalaya si Abdullah. Dahil wala nang mapupuntahan ay napagpasyahan ni Abdullah na magpunta sa kaharian ng Baghdad upang isaoli na ang Tondekeman. Nang mapasa kamay na nila Yumi at Hayato ang Tondekeman ay hindi sinasadyang nautusan nito ni Prinsesa Shalala na dalhin siya sa makabagong panahon. Sa pagpunta nila sa makabagong panahon ay lumitaw ang isang sasakyang pangkalawakan at kinuha si Tondekeman. Sila Hayato naman ay kinulong ng kapulisan sa pag-aakalang sila ay terorista. Sa loob ng kulungan ay lumitaw ang isang lagusan na nilikha ng isang maliit na Tondekeman. Sa pag-asang makatakas ay pumasok silang lahat sa lagusan. Napunta sila sa panahon kung saan ang iba't ibang tao galing sa iba't ibang panahon ay nagtagpo-tagpo. Lumitaw naman si Dr. Leonard upang hikayatin sila Hayato na solusyonan ang nangyayaring kaguluhan. Dahil sa maraming lagusan ang lumitaw, ay nagdesisyon silang lahat na maghiwa-hiwalay. Si Aladdin at Abdul ay magkasamang napunta sa panahon ng dinosaur. Mula rito ay pinagpatuloy nila ang kanilang buhay at tinuruan ng mga dinosaur na mamuhay sa sibilisadong pamamaraan at kinilala silang bayani ng lahat. Si Prinsesa Shalala at Prinsipe Dandan naman ay napunta sa sasakyang pangkalawakan at nilibot ang mundo at panahon kasama ang isa't isa. Samantala, sila Hayato, Yumi at Dr. Leonard naman ay muling natagpuan si Tondekeman. Ayon dito ay kinuha siya ng makabagong Tondekeman at nagkaroon sila ng mga anak. Ang mga batang Tondekeman naman ang lumikha ng kaguluhan, kung kaya isa-isa niyang ibinalik ang mga tao base sa kanilang panahon. Sa huli ay ibinalik ni Tondekeman sila Dr. Leonard, Yumi at Hayato sa ika-20 siglo. Nagpaalam si Tondekeman upang mamuhay sa kalawakan kasama ng kanyang pamilya at upang magkaroon na rin ng kaayusan sa mundo at hindi na magulo ang tao sa pagkakaiba ng bawat panahon. Ikaw, anong anime ang gusto mong pag-usapan natin sa susunod? I-comment mo na yan sa baba at agad kong tutugunan. Hanggang sa muli, paalam!